Okay, very interesting topic mga kapatid na pag-uusapan natin no dito sa ating channel kasi kung napapansin nyo mga tol lately itong past few months o past years 'di ba puro tayo tungkol sa West Philippine Sea. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ito. Ito na ba ang patunay na merong alien life no? Malamang marami sa inyo hindi maniniwala. Even me, hindi ako ganun mga tol naniniwala about alien. Pero kung ang tatanungin natin extraterrestrial life o ibang buhay maliban sa ating mga tao na nandirito sa daigdig, ako ba'y naniniwala? Kung tatanungin ninyo ako ba'y naniniwala na merong ibang nilikha ang Panginoong Diyos maliban sa ating mga tao? Maliban sa mga nabubuhay dito sa mundo, dito sa earth? Oo, naniniwala ako. Unang-una, dyan ang mga anghel. Diba? Iba't ibang tawag sa mga anghel. Katunayan mga tol, may mga verses sa Bible na merong isinusugo ang Panginoong Diyos na mga anghel para magbigay ng mensahe. Diba? So number 1 yon mga tol. Ngayon, about science naman mga kapatid, may mga nasabi o nadiskubre na mga posibleng maging proof o patunay daw ng alien life. Tulad na lamang nitong monolith ng Phobos at misteryo ng Mars. So panoorin natin to mga tol mula kay Random Pinas. Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at iyong reaksyon about dito sa video to. Comment ka na lamang sa ibaba. Huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Random Pinas. Ilalagay ko ang link ng videong panonoorin natin sa description box sa baba. No? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Umiikot sa paligid ng planetang Mars isang maliit at kakaibang buwan, ang Phobos. Isang celestial body puno ng malalaking craters at kakaibang mga uka. Buwan. Ngunit sa kabila ng maraming hiwagang bumabalot dito, isa ang tumatak sa imahinasyon ng marami, ang Phobos Monolith. Isang matayog at tila kakaibang hugis parihabang instruktura, nakapansin-pansin sa gitna ng irregular na surface ng buwan. May mga nakita na rin ganyan dito sa Earth di ba? Sa mundo natin. No, marami nag-debunk na doon mga tol, no. Marami din naman naniniwala na ito'y gawa daw ng alien. Pero sige, tuloy natin 'to. May taas na tinatayang 300 feet at lapad na 279 feet. Wow. Ang misteryosong bagay na ito ay matagal nang palaisipan sa mga astronomers at naging dahilan ng maraming haka-haka mula nang matuklasan ito. Bakit mayroong ganitong tila di natural na instruktura sa isang tuyot at walang buhay na buwan na walang hangin o geological activity na maaaring humulma sa kanya? Isa ba itong natural na anomalya? Artifact ng isang ancient Martian civilization? O iba pa? Marahil sa anino ng monolith na ito, nakatago ang susi sa lihim ng Mars, Phobos at ng buong kalawakan. Pero ang tunay na tanong ay sino o ano ang naglagay nito doon? Ganda yung mga ganitong topic no? Percival Lowell, isang businessman, author, mathematician at astronomer. Naging obsessed sa pag-aaral ng sinasabing mga kanal sa Mars. Base ito sa drawing ng isang Italian astronomer na si Giovanni Schiaparelli. Dahil sa kanilang kapansin-pansing tuwid ng mga linya, isang konklusyon lamang ang naisip ni Lowell. Ang mga kanal ng Mars ay tiyak na gawa ng isang intelligent life form. Ang kanyang mga argumento inilatag sa 3 mahahabang aklat na puno ng detalyadong mapa at illustrations. Ayon sa kanya, mga kanal ng Mars ay isang malawak na irrigation system, dinisenyo para magdala ng natunaw na tubig yelo mula sa mga poles patungo sa equator. Bagamat marami ang duda, ang ideya na maaari may intelihenteng buhay sa Mars ay talaga namang nakakahikayat. 1897, unang pinablish ni H.G. Wells ang War of the Worlds, isang fictional story tungkol sa isang Martian invasion ng Earth. Ngunit makalipas ang isang dekada, nag-publish siya ng isang speculative non-fiction article na ang pamagat ay The Things That Live on Mars. Inspirasyon niya ang interpretations ni Lowell. Dito sinubukan niyang ipakita ang maaaring habitat, society at itsura ng mga totoong Martians. Para kay H.G. Wells at sa iba pa, ang existence ng mga Martians ay hindi lang basta posible, kundi malapit sa katotohanan. Noong 1891, ang French Academy of Sciences ay pinamanahan ng isang mayamang balo sa Paris ng halagang 100,000 francs. Ang pera, ibibigay sa unang taong makakahanap ng paraan ng pakikipag-usap sa ibang planeta, maliban sa Mars.
Nagpapahiwatig ito na ang pakikipag-usap sa Martian ay simple lamang. Ang katotohanan ng Martian Canal sa mga panahong iyon, mahirap patunayan. Ang mga telescope hindi pa ganoon ka-advance para patunayan o pabulaanan ng existence nito. Hanggang noong 1965 nang makapagpadala ng mga unang close-up photographs ng Martian surface ang American spacecraft na Marine 4. Walang mga linear markings na siyang tumapos sa pag-asa makakita ng Martian canals. Ang mga canals, syudad, mga Martians, lahat nawala. Likha lamang ng imahinasyon, mga optical illusions. Kumbaga parang expectations versus reality, no? Gayunpaman hindi natapos ang debate sa posibilidad ng buhay sa Mars. Ang mga naunang probes nagpapakita ng mga tuyong landscape, hindi magandang lugar para maghanap ng life form. Ang itsura ng planeta tila hindi makakapagsuporta ng kahit ng mga pinakasimpleng life forms. Kahit ang atmosphere pula, ngunit sa patuloy na pag-aaral ang mga opinyon ay naiba. Ang mga naunang litrato ine-edit pala ng NASA. Ang tunay na itsura ng Mars ay ganito. Bluish-gray ang atmosphere, hindi pula o orange. At ang surface ng Mars, dati ay parang Earth, puno ng karagatan ng liquid water. Ang Earth may magnetic field dahil sa umiikot na iron nickel sa core ng ating planeta. Ang field na yan proteksyon natin sa solar wind at radiation. Billions of years ago, ang Mars may kaparehas na core, may parehas na proteksyon. Hanggang sa tumigil ang ikot ng core na wala ang magnetic field. At dahil sa walang proteksyon, sinira ng solar winds ang atmosphere na siya nagresulta sa pag-evaporate ng tubig sa space. Well, hindi lahat. May frozen water pa rin sa ice caps ng Mars. May mga organic compounds din na nadiskubre sa ilang rock samples sa Mars. Tila darating ang araw na mapapatunayang may buhay o nagkaroon ng buhay sa Mars. Pero kung posible ang buhay sa Mars, posible din kaya ang buhay sa mga buwan nito? Dalawa ang buwan ng Mars, Phobos at Deimos, na diskubre noong 1877. Sa dalawang moon, mas malaki at mas malapit ang Phobos. Pero maliit ito kung ikukumpara sa ating moon. Nasa 22.2 kilometers ang diameter nito. Ang ating moon, nasa 3,476 kilometer ang diameter. Masyado din ito malapit sa Mars, 6,000 kilometers. Ang ating moon, nasa 384,000 kilometers ang layo sa atin. Puno ng malalaking craters ang Phobos. Walang buhay, walang atmosphere, hindi bilog, mukhang higanteng patatas. Mas mukha pa itong asteroid kaysa sa buwan. Oo nga. Sa matagal na panahon, iniisip ng mga astronomers na ang Phobos at Deimos ay mga asteroid na nakapture ng gravity ng Mars. Hindi lang kasi sila mukhang asteroid, tila gawa din sila sa parehas sa mga batong bumubuo ng mga asteroids. Ngunit masyado malapit ang orbit nila sa Mars, kaya nagpropose ng ibang teorya mga scientists ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Imbis na natrap na asteroid ang mga moons na ito, maaaring nabuo sila kagaya ng kung paano nabuo ang ating moon. Isang malaking object ang bumangga sa Earth at ang moon nabuo mula sa debris ng banggaang ito. Kung may isang malakas sa pagtama ng asteroid sa Mars, posible makapag-produce ito ng debris at maaaring isa o sa kaso ng Mars, 2 buwan na mabuo mula sa debris na ito at may scientific evidence na sumusuporta dito. Kagaya ng sa Mars, nakakita ng inactive signs of life, posibleng remnants sa microorganism or DNA sa buwan na Phobos. Ayon sa lead scientist ng JAXA, ideal na natural laboratory ang Phobos. Kung totoong sa nakaraan ito may nabuhay sa Mars, malaki ang tsansa may kita din ang baka sa mga ito sa buwan na Phobos. Ang Phobos ay maaaring susi sa maraming sekreto ng Mars at kahit mas maliit ito at hindi simbilog ng ating moon, may isang nakakagulat na pagkakahuwig ang dalawang ito, kagaya ng ating moon. Ang Phobos, maaaring halo. Katulad nung sinasabi nila sa ating buwan, 'di ba, na pwede daw hollow to kasi meron silang ginawang experiment dati. Meron silang ibinagsak doon sa ating buwan. At ang hollow daw kasi parang bell, medyo mas matagal yung tunog niya kasi nga hollow eh. So ganun ngayong natuklasan. Kaya ang sinasabi sa teorya, itong ating buwan, hindi siya solid. Hollow daw siya. Sabing ganun. 1960s nang mapansin ng mga Soviet astronomers na hindi normal ang orbit ng Phobos. Mas mabilis ang orbit nito kaysa sa ikot ng Mars.
ibig sabihin ay mas magaan ito kumpara sa inaakalang timbang nito. Mas magaan na malayo. Ang mas mabilis na orbit nagpapahiwatig din na sobrang hina ng gravitational field. Ang isang 150 pounds na tao titimbang lamang ng 2 pounds sa surface ng Phobos. Kahit na si Joseph Shklovsky at Carl Sagan nagpropose na ang kakaibang orbit ng Phobos ay maaaring dahil sa hollow ito. At may hypothesis si Shklovsky na ang Phobos ay may manipis na sheet metal structure na bumabalot sa kanyang surface. Sa madaling salita, ang Phobos ay tila artificial, unnatural, alien. At ilang scientists ang nag-agree dito. Ito ang sabi ni Dr. Fred Singer sa Phobos. My conclusion there is, and here I back Shklovsky, that if the satellite is indeed spiraling inward as deduced from astronomical observation, then there is little alternative to the hypothesis that it is hollow and therefore Martian-made. July 1988 nag-launch ang dalawang probes ng Soviet Union, ang Phobos 1 at Phobos 2. Pag-aaralan nito ang Martian environment at kukuha ng mga detalyadong litrato ng surface ng Phobos. Suportado ng 14 na bansa ang misyon, kasama ang US. Lahat sila interesado sa datang makukuha. Pero hindi maganda ang naging simula ng misyon. Bago pa man makakuha ng data ang Phobos 1, isang operative ang nagkamali ng pag-enter ng command. Lumayo ang probe sa araw na siyang pinagkukunan nito ng power. Dahil sa walang power, nawala ng komunikasyon, nawala ang Phobos 1 sa space. Naging maayos naman ang Phobos 2, ngunit hindi rin nagtagal. March 28, 1989 may hindi inaasahang nangyari sa probe habang lumalapit ito sa Phobos. Humina ang signal at naging kakaibang galaw nito. Imbis na steady lang ang galaw, nagpaikot-ikot ang probe. Hindi ito ma-explain ng control center. Hindi kasi ikot basta-basta ang isang bagay sa space kung hindi ito nabangga ng kung anuman. Sinubukan nilang i-maintain ang contact sa probe, ngunit nabigo sila. Nakapagpadala pa ng huling imahe ang Phobos 2 tapos ay tuluyan na itong nanahimik. Pagkalipas ng ilang araw na hindi na ma-establish ang contact sa probe, opisyal nang tinapos ang misyon. Computer malfunction na sinasabing dahilan ng ikinilos ng probe. Gayunpaman, bago pa mag-fail ang probe, ay nakapagpadala ito ng mga data sa Earth. Ang mga huling transmission naglalaman ng mga katakatakang imahe. At ang huling imaheng pinadala ng Phobos 2 ay sinasabing patunay na hindi computer malfunction ang dahilan ng pag-fail ng probe, kundi inatake daw ito ng isang UFO. Nang matapos ang misyon, karamihan ng litrato ginawang top secret ng Soviet Union. Ngunit gaya ng sinabi ko kanina, maraming bansa ang involved sa misyong ito. At ang iba pang bansa, hindi pumayag na itago ang data. Kaya't napuyasa ang Russia na ilabas ang mga litrato. Well, ang karamihan dito, ang huling 4 na frame, nananatiling classified. Sa mga huling sandali ng Phobos 2, nakapagpadala ito ng litrato ng kung ano man ang umatake sa kanya. At doon mapapaisip ka, no? Anong reason ba't kailangan i-classified? Anong reason bakit kailangan itago, di ba? No? Meron silang pinapangalagaan o pinoprotektahan or pwedeng pinoprotektahan din nila yung interest ng bansa nila, mga tol. Kasi dito sa atin, mga kapatid, naglalabanan ang mga bansa kung sino yung mas magiging advance, no? Kung sino yung mas makakadiskubre o mauunang makadiskubre ng alien life, for example. Kasi ano yun puntos yun sa kanilang bansa eh. Kaya siguro kung may nalalaman sila, kinikip nila yan hanggang sa madiskubre nila yan, mapatunayan nila at sila yung mangunguna. Katulad na lamang halimbawa nung paunahan dati kung sino yung unang bansang makakarating o unang makakarating sa buwan. Diba? At dahil nga sa karerang yon, mga tol, diba, may mga haka-haka, may mga usap-usapan na dinaya na lang to ng NASA para sila mauna. Hindi daw talaga sila nakatungtong sa buwan at eto'y stage lang o eto'y isang studio lang, parang ganon. Isang mahaba at elliptical na anino ang makikita sa surface ng Mars. Isang oval object ang tila lumilipad sa ibabaw ng surface ng Phobos. Hindi ito may paliwanag bilang isang natural phenomena. Ang ilang scientists sinasabing trick of the eye lamang ito. Ang iba naman sinasabing totoong object ito. Kung ano man ito, hindi ito dapat naroon. At dahil classified ang huling 4 na frames, mahirap masabi kung ano talaga ito. At noong 1991,
Nilabas ng isang Soviet test pilot na si Maria Popovich ang isa sa top secret na imahe at dun lumiwanag ang lahat. Isang elliptical object ang makikitang papalapit sa Phobos. 15 miles ang estimate na haba nito at nagkas ito ng shadow sa surface ng Mars. Ang mga litrato kinunan ng infrared cameras. Ginagamit ito para masukat ang temperatura ng mga objects. Kung anino lamang ang object o trick of the eye, hindi dapat ito lalabas sa infrared photo. Ang tanong ay ano ito at bakit nito aatakihin ng Phobos 2 probe? So ito yung pinapaniwala ang tumama doon sa ating pinadalang Phobos probe na kaya ang dahilan is nagpaikot-ikot kasi dito sa space since wala nga siyang hangin, walang air, walang oxygen, mananatili ka lang kung saang pwesto ka lang na ganun at hindi ka basta-basta magpapaikot-ikot na ganun. Kung walang magpapaikot-ikot sa'yo o tatama sa'yo, di ba? So yun yung pinapaniwalaan nilang may umatake at eto yung nakuhanan nila. Ayaw ba nito makita ng probe ang sikreto ng Phobos? Ito ba'y dahil ang Phobos 2 probe nakapagpadala din ng interesanteng litrato ng surface ng Mars na tila nagpapakita ng isang ancient ruins ng isang ancient city. Sa mga nakalipas na dekada, mga probes at satellites sa Mars nakapagpadala ng ilang litrato na tila hindi natural. Pinakakilala na siguro ay ang Face on Mars image. Makikita sa isang rehiyon sa Mars na kung tawagin ay Sidonia, unang nakunan ng Viking 1 orbiter ng NASA noong 1976. Pinaniniwalaan ng ilan na ebidensya ng isang ancient Martian civilization. Sa parehas na rehiyon makikita din ang sinasabing pyramids, obelisk at ruins ng isang ancient city. Isa sa mga kilalang structures ay ang pyramid sa Elysium Planitia. Napakalaki ng pyramid na ito, nasa 1 mile ang taas. Maraming naniniwala na ang hugis at alignment nito ay patunay na gawa ito ng isang intelligent life form. May mga nakita din na pinaniniwala ang tubes at glass tunnels sa surface ng Mars. Para sa ilan, ebidensya yan ng underground Martian cities. Malapit ang orbit ng Phobos sa Mars. Kung may sibilisasyon sa Mars, inaasahang makakakita din ng anomaly sa Phobos. Ang buwan na ito may uka, paralel sa isa't isa ang mga ito. Halos parehas ang mga haba, nasa 700 to 1,000 feet. Halos parehas din ang mga lalim, nasa 75 to 90 feet. Tila mas maliwanag din ito kaysa sa ibang areas na tila gawa ito sa ibang material. At sa paglipas ng panahon na dadagdagan ng mga ukang ito, ang Phobos 2 probes nakakuha din ng tila labi ng mga syudad sa Mars. Mga rectangular shapes, para mga grids, tila may mga building, may mga daanan. Siyempre, mga scientists sinasabing pareidolia lamang ito. Ilang beses na natin nabanggit ang phenomenon na yan sa channel na ito. Kakaiba din ng mga craters ng Phobos. Ang pinakamalaki ay ang Stickney Crater. Napakalaki nito, 6 miles ang lapad, sinakop ang halos kalahati ng Phobos. Maganda ang pagkakabilog ng paligid na nagmumukhang peke ito. Sa mga hollow Phobos believers, entrance daw ang crater, papasok sa loob ng moon. Di kalayuan sa crater na yan, makikita ang Phobos monolith, 85 meters across at 90 meters tall. Kakaibang liwanag at tila rectangular. Ang kadalasang hugis sa nature ay pakurba, hindi matutulis sa gilid at tuwid na linya. Pinaniniwalaan ng ilan na labi ito ng isang Martian civilization. Ngayon may pinapaniwalaan ng mga scientist na para magkaroon ng buhay sa ibang planeta, kailangan nandoon yung katangian na katulad dito sa Earth, di ba? Nasa Goldilocks zone, di ba? Kailangan merong tubig na pag may tubig, mataas ang chance na merong magkaroon ng buhay dyan. Sabi nga ganun nila. Kaya meron silang tinitignan din dito buwan sa Jupiter, yung Europa, kung di ako nagkakamali dun sa pangalan nun. Dahil may dagat daw doon. Ngayon, pwede naman din kasing mabuhay ang isang nilalang sa hindi kapareho ng ating kalagayan ngayon dito sa mundo. Very good example mga tol. Huwag na tayong lumayo dito lang sa mundo natin eh. Mga tol, merong mga nabubuhay dito sa ating daigdig na kung ilalagay mo ang isang tao doon sa lugar na yun, hindi nating kakayanin. 'Di ba? Halimbawa na lang, 'di ba, nitong nakaraan nag-viral yung video at larawan ng isang isda, yung kulay itim
na isda na nakatira lang doon sa pinakamalalim na parte ng dagat. 'Di ba? Yung anglerfish ang tawag nila doon, mga tol. Ngayon, kung titignan mo, mga kapatid, nung umahon na siya, hindi niya na kinaya kasi gumaan na yung pressure, ikinamatay niya. Pero doon sa pinakailalim ng dagat, talagang matindi pressure doon, mga tol. No, walang liwanag, wala na, mahina na yung oxygen doon, tapos na sobrang bigat ng pressure doon. Na kung ilalagay mo tao doon, talaga mamamatay tayo doon, mga kapatid. Oh. Doon pa lang makikita mo na hindi kailangan kapareho ng kalagayan natin ngayon para magkaroon ng life form sa isang planeta, di ba? Kaya nilang mabuhay sa isang napakabigat na sitwasyon tulad na lamang no sa anglerfish. Isa pa, 'di ba may mga nadiskubre din na mga nabubuhay sa mismong lava ng bulkan. Biruin mo sa lava ng bulkan, ha, napakainit nun, mga tol. Maglaglag ka ng hayop o tao doon, wala pa sigurong isang segundo, tegok na agad pero may mga nabubuhay. 'Di ba? So isang example lang din 'yon na para magkaroon ng life sa isang planeta, hindi kailangan nakatulad ng sitwasyon ng ating daigdig. Kasi dito mismo sa ating daigdig, may mga living things o living organism o living creature na hindi kapareho ng kinakailangan ng tao para mabuhay, di ba? Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, ano ba talaga nangyari sa Phobos 2? Bakit ginawang classified ng Russia mga huling litrato? Ano ang mga anomalies na ito? Sino ang gumawa? Ang mga naging problema ng Phobos 2 probe, totoo. Noong 1989, naglabas ng report sa Nature magazine ng mga Soviet scientists tungkol sa experiments ng Phobos 2. 3 paragraph sa 37-page report lamang ang tungkol sa failure ng mga probes. Inamin nila na umiikot ito at maaaring may bumangga dito. Kung tinarget pa ito ng isang alien ship, hindi natin alam. Pero ang hindi nila binanggit ay sa umpisa pa lamang. May problema na ito. Umiikot na talaga ito. Ang Phobos 1 ay nawala at ang Phobos 2 sa umpisa pa lamang ay malfunctioning na talaga. May malfunction na talaga. So parang pinagtatakpan na lang nila yung kapalpakan, no? Umiikot na bago pa man makarating sa Mars. Kaya't ang mga data dumarating sa Earth hindi na talaga maayos. Ang mga kamera hindi lubusang gumagana. Sinabi ng whistleblower na si Popovich na ang litratong pinakita niya ay isa sa classified photos. Isa daw ito sa mga huling litratong nakuha ng Phobos 2. Pero hindi ito totoo. 57 images pa ang dumating sa Earth sa loob ng 2 araw. At sa mga sumunod na litrato, mga infrared photos, andun din ng tila UFO. Overexposed transmission artifact ang anomaly. Kahit sa ibang litrato na hindi sa Phobos, andun din ang linyang yan. Kaya't walang cigar-shaped UFO. Glitch lamang sa infrared camera. So sa madaling salita, kaya naging classified dahil gustong pagtakpan ng Russia yung kapalpakan, mga kapatid. Kasi nga sa mga panahon na to, nag-uunahan ng mga bansa kung sino may pinaka-advanced technology. So parang mga ganitong mga bagay, kahihiyan na lang din, no? Ang mga litratong hindi kinunan gamit ang infrared, wala naman ang object. Ang cigar-shaped na shadow sa Mars, anino mismo ng Phobos. Resulta yan ng multiple scans of photographs na kinunan ng sunod-sunod bago pinagsama-sama sa iisang imahe. Kaya hindi ito UFO. Pero halo ba ang Phobos? Hindi rin. Binubuo siya ng maliliit na asteroids na nagkadikit-dikit. Hindi man halo, maraming puwang sa loob. Ang uka sa Phobos talagang katakataka. Ang isang buwan kasi ng Mars and Deimos, wala namang ganito. Ngunit may paper na inilabas sa Planetary Journal na nagsasabing ang mga uka maaaring dahil sa gravity ng Mars. Pinipiga nito ang Phobos at ang mga uka ay mga parte sa kung saan ang ilalim nito ay bakante. Doon napupunta ang material sa surface kaya nagkakaroon ng uka. Senyales yan na ang Phobos sisirain din ng gravity ng Mars at inaasahang mangyayari yan in 40 million years. Napakatagal At ang kontrobersyal na monolith, hindi naman yan bago. Ang China nakakita ng mystery hat sa ating moon, ngunit nang nilapitan ito, nakitang isa lamang itong bato. Hindi ko sinasabing hindi ito gawa ng isang alien race, pero kung hindi ito mapupuntahan at malalapitan, hindi natin masasabi kung ano talaga ito. At mananatiling haka-haka pa rin. Maaring bato lang din, gaya ng mystery hat sa ating moon. Ang mga structure sa Mars maaring pareidolia. Kung hindi din ma-explore ng malapitan, hindi din malalaman kung ano talaga ang mga yan.
Ang mga glass tubes at tunnels, rock formations lamang. Sa kabila ng lahat ng yan, marami pa din tayong hindi alam sa planetang Mars. At interesante pa din ang Phobos. Naniniwala pa din ng ilang scientists na maaari tayo makakita ng buhay doon. Kailangan lamang natin magpadala ng probe doon. Ngunit hindi ko alam kung coincidence lamang na ang mga misyon sa Phobos ay laging bigo. Sa 2026, plano ng Japan magpadala ng probe sa Phobos. Kukuha ng samples, ibabalik dito sa Earth. Kapanapanabik ang mission na ito, maaaring masagot ang mga tanong tungkol sa misteryosong buwan na ito. Basta't hindi lang sana atakihin ng mga alien. Ang paghahanap natin ng buhay sa ating solar system ay hindi pa tapos. Marami mga scientists ang naniniwalang ang Venus at Mars sa nakaraan ay parang Earth. Maaaring isang relic biosphere o labi ng dating populasyon ay matatagpuan pa din sa mga ulap ng Venus at lupa ng Mars. May malaking ebidensya na ang Europa, Ganymede at Callisto ng Jupiter, pati na ang Enceladus at Titan ng Saturn ay merong malaking subglacial ocean. Maaari kayang may mga resilient microbes o kahit pa malalaking organisms ang nabubuhay sa ilalim ng frozen crust ng mga ito? Malay mo, ang isang moon hot o monolith sa Mars, isang araw ay maging totoo. At kahit pa mapatunayang ang Earth lamang ang may buhay sa solar system, ang bawat tuldok sa kalangitan ay posibleng maging tahanan pa din ng isang extraterrestrial life form. At sa pag-launch ng mga probes at mga plano ng space exploration, ano kaya mga sikreto ng space ang may bubunyag? Basta't laging tatandaan, kung sa unay hindi mo maintindihan, malamang ang dahilan ay alien. Alright mga kapatid, so nakikita kasi natin napakalawak talaga ng ating universe. Marami tayong hindi pa nadidiskubre. At dahil ang pagitan ng bawat isa sa atin ay hindi lang basta kilometro, milyong kilometro, kundi light years ang layo. Mga tol, no? At hindi basta-basta 1 light year lang, no? Umaabot yan ng daang libong light years, mga tol. Na kung titignan mo, no, sinadya at designed talaga yan ng dakilang may likha o dakilang lumalang sa atin. Sa hindi natin malaman na kadahilanan, pero kung iisipin natin siguro ang dahilan para kung ano yung nandirito sa atin, kung ano yung nalalaman natin at kung ano yung nga dapat nating malaman, ay yun na lamang yun mga tol, di ba? Mag-focus na lamang tayo kung ano yung ipinagkaloob sa ating malaman natin. At yung mga bagay na talagang parang imposible nating malaman ay hindi destined na malaman pa natin. Kung meron bang ibang buhay sa ibang planeta, walang nakakaalam, di ba? At hindi natin masasabi kung meron man o wala. 'Di ba? Pero kung tatanungin natin ang ating sarili, tayo lang ba ang nilikha? Hindi, kasi nga sabi ko nga kanina nang umpisa nitong videong to, kahit Bible pa basahin mo, bukod sa atin mga tol, meron ng libo-libo, milyon-milyong anghel sa langit. 'Di ba? Mga nilikha rin naman 'yon. Hindi nga lang sila tao katulad natin. 'Di ba? Anyway, sana nagustuhan natin o sana nagustuhan ninyo itong video ni Random Pinas. Sinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Napakagaganda po ng mga topic at ng mga content sa channel ni Random Pinas. Kung gusto mong manood about sa mga alien o iba pang mga misteryo sa kalawakan, punta ka lamang sa channel niya mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.